Good day again internet. So andito ako sa Tel Aviv pa rin. So palakad-lakad lang. Ewan ko kung anong gagawin ko dito. Dito lang ako sa may gilid ng dagat. Siguro iikutin ko yung pinaka old port dito sa Israel. So yun yung tawag nila, yung Jaffa Port. So alas 5 na dito sa Israel. And sobrang init pa rin. Mapdi sa balat. Pero yung mga tao dito gustong gusto nila yung inaaarawan sila. Sa kanila kasi pag naarawan sila, nagre-red sila. Kalam parang nasunog, pero ilang araw lang bumabalik na yung kutis nila. Pero sa ating mga Pilipino, marawan lang tayo ng isang oras, grabe. Katumbas nun mga 3 buwan bago bumalik yung kulay natin. Yan, so ang daming tao na dito. So balang araw masasama ko rin si Aba dito sa may malapit sa dagat. Pag nakuha na namin yung sasakyan niya. Pero as of now kasi di ko alam, ang hirap asikasuhin yung mga papeles para sa ibibigay na sasakyan sa kanya. So yung sasakyan na bibigay sa kanya, sa pagkakaalam ko parang Hyundai ata. Pero hindi ko pa alam kung anong klaseng Hyundai. And yun. So balang araw masasama ko rin si Aba rito. At dito si Aba, meron nang magbabantay ng damit ko and makakaligo na rin ako sa may dagat. Okay, so nandito na ako ngayon sa pinakalumang port ng Israel, ang Jaffa Port. So meron ako nakita rito. Hindi ko lang kasi maintindihan dahil Hebrew yung mga salita. Oh, ito. So meron dito nga Armenian Covenant of Saint Nicholas. So hindi ko siya kilala. This church built by Armenian monks. So yun. So, hindi ko alam kung allowed akong pumasok dito sa church dahil wala naman tao, wala akong nakikita, pero bukas yung pintuan and hindi ko alam. Siguro wag na lang natin pasukin pag hindi tayo sigurado. So inabangan ko yung mga tao. May nagbabasa kanina dun sa may Armenian church. May nagbabasa kanina pero hindi sila pumasok. So sa tingin ko wag na rin akong babasok. Pero parang gusto kong pasukin yung church para makita ko yung loob. Pero wala eh. So andito na tayo sa may Jaffa Fort. Yun, so dito ginagawa tong lugar. Pero nakamoy ako ng coffee. So siguro magka-coffee muna ako. Tingnan ko muna kung magkano. Mamaya sobrang mahal. Hindi ko afford pag sobrang mahal na coffee. So hindi ko maintindihan dahil walang English. Pero tatanong na lang muna ako. Hi, you have iced coffee? Yes, of course. How much? 16 or 20, depends on the size. How big is the 20? This is the 20. No, I'm joking. This is 20. 20.
So yan, so mag-ano muna ako, mag-ice cafe dahil ang sarap nung amoy. And di ko alam kung anong tinapay. Hey, can I have one brownie? Brownie? Yeah. Thank you. Ito na siya. Kukuha lang ako ng straw. So dito sa Israel, huwag kang mahihiyang magtanong. Kung sakaling may gusto ka, huwag kang mahihiyang magtanong about sa price. Dahil automatic naman yun eh. Saka, alam naman nila yun, automatic yun na. Kung gusto mo magtanong ka lang. Sarap na ito. Masarap siya. Matapang yung lasa pero masarap. Ganito yung gusto kong kape. Kaya nga napansin nyo, dito sa likod ko may mga sculpture sila. And ito na yung brownies ko. So pinainit nila. So susubukan ko. Okay siya. Hindi siya sobrang sweet. Tapos lasang-lasa mo yung nuts. Hindi, okay ito ah. Masarap siya, masarap. Yung nuts talaga lasang-lasa mo sa brownies. Kasi karamihan mga brownies, pag kinagat mo, akala mo kumain ka ng isang kutsarang asukal. Pero ito hindi. Hindi siya sobrang matamis. The best. Okay yun, so back to walking na naman ako habang iniinom ko yung coffee ko. And ang sarap ng brownies nila doon. So may Vita Cafe. Vista Cafe. Yun ang pangalan, Vista Cafe. So dito may makikita kang mga building nila is sobrang matatagal na. So ito, mukhang simbahan din siya pero naka-close. And walang nakasulat sa loob. So, ang daming tao dito. So dito, wala yung mga nanghihingi ng pera. Kaya maganda maglakad-lakad dito at etong lugar na to, isa to sa mga tourist spot dito sa Israel. Isa ring tip ko sa inyo, pag napunta kayo dito sa Israel, huwag kayong bili ng bili. Kasi dito, nakakainganyo talaga bumili, lalo na pag ang dami mo nakita mga paninda. Parang ang sarap bumili. So ito, nakita ko na yung daanan sa Welcome to Old Jaffa na daanan. Ito siya. And mamaya papasukin natin yan. Hindi ko alam kung saan papunta yan, pero papasukin natin. So dito, subukan muna natin maglakad. Okay, so eto na siguro. Sa tingin ko eto na yung end neto. So wala na akong mapupunta, makikita pa doon. Puro mga kainan na lang to, puro mga restaurant. Di ko alam kung anong meron dito. Siguro yung mga sasakay ng bangka to. Itong mga to. So sakayan nga yun ng bangka, mga gustong pumunta sa dagat. Gusto ko rin sana, pero hindi ko alam kung magkano. Tapos ang haba ng pila. Wala akong mapagtanungan dun sa labas dahil mga naka-hijab sila. Pag naka-hijab sila yung mga Islam dito. So itong lugar na to, ang Jaffa, ay mostly mga Islam ang nandito. And pag nagtanong ka sa kanila, usually hindi sila nagsasalita ng English. And hirap sila sa English. Kaya hindi ako nakapagtanong. Trinay ko kanina yung sa isa pero wala. Sabi niya hindi raw nagsasalita siya ng English. Okay, so pinasok ko na yung Old Jaffa. So hindi ko alam saan papunta to, bahala na. May nakita akong pumasok. Susundan ko na. Kung nakita nyo, as in talagang mga luma na yung mga pader. Eto, grabe yung mga butas-butas. Ang meron dito,
Tingin ko parang tindahan to. Oh, ito. So, may nakita ko dito, nakasulat Native Hamazalot. Native Hamazalot nakasulat dito. Yan. So, papasukin ko na lang. Samahan nyo ako. Yun, so may nakasulat dito private. Bawal na yan pag may private. So siguro may mga nakatira pa dito. Pero ang sarap tumira dito. Pero sa tingin ko sa gabi hindi ganun kaliwanag, madilim dito. So yun, ito, susundan ko yung mga tao ulit. So dito lalakad yung mga tao. So okay dito. What bong? Picture? You want picture? Yes. Okay, so may mga magpapapicture sa akin. Mama, go. Stand or like No, this? move. This stand. Yes. Ah, okay. Only two? لا بصور راح بصور Why? ايش بيصور؟ تليفون هذا ماسك الكاميرا. طب صور طق كل واحد يمسك كاميرا صور يعني صور وردوق. 1, 2. 1, 2. Okay. It's good? والله حلو الصور. فكرت بصور الاخراج كنت تصور بالكاميرا. Good? ما زين لايف؟ No, اخبار. هذا بكون جايب For مرة YouTube. تيور وجايب بس بصور يوتيوب زي لا؟ يوتيوب يلا امشي. yun, so di ko sila maintindihan. Di sila sasalita ng English. Yun, so eto na ako. Nandito na ako ngayon. Whew. So ang labas ko ay ito yung sa may simbahan. Tapos yung napuntahan kong museum, yung Ilanagor Museum. So napasok ko na yan. Saan pa kayong pwede kong puntahan? So dito, paano ko nalaman na nagpapapicture sila kahit di sila nagsasalita ng English? Ang sabi sa akin, chuk 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 chuk. So minsan nakakatawa rin sila mag-English dito sa Israel. Yung iba, ang tawag nila sa picture, chuk chuk, click click. Yan. Yung iba naman, pag sinabi mong horn sa sasakyan, kung magbubusina ka, horn, sa kanila beep beep. Ewan ko kung bakit ganoon sila mag-English. Ay, so may narinig ako mga napapractice ng tambol. So mukha siyang simbahan nito. Pero hindi ko alam saan ang entrance dahil nakapadlock siya. So susubukan ko. Iikutin ko na lang itong lugar. And mula dito sa naglalakaran ko, may nakikita na naman akong simbahan. So Christian din simbahan na yun. So medyo hindi ko pa mapapakita sa inyo dahil medyo malayo pa ako, tapos maraming mga nakaharang. So dito mga pagkain, mga restaurant din. So maraming mga kainan lahat dito. And so yung mga iba nakikita nila akong lalakad, vlog yan. Matatawa sila sa akin. And of course hindi kasi rin nila naiintindihan yung salita ko. Pero mas natutuwa sila pag may nakikita silang mga ganito. Yung iba minsan nakikisali, minsan yung iba
pag alam nilang iba yung salita mo, hindi sila makikisali. Oh, so yung simbahan kung saan may tatambol ay Arab Orthodox Church. So Arab Orthodox Church siya. And hindi ko alam kung pwedeng pasukin to, itong Arab Orthodox Church. So ito, may royal field din. It's my dream ko ito, royal field. Pero alanganin makabili ako sa Pilipinas niyan. Dahil medyo mahal yan, hindi kaya. And so dito may simbahan din siya. So hindi ko alam kung anong simbahan to. So titignan ko muna. College des Ferrer. Hindi ko alam kung anong simbahan to. Pero I'm sure Christian siya, gaya nung Arab Orthodox. Yung Arab Orthodox, meron yung mga saints din nakalagay doon. So dito sa Jaffa, mababait naman yung mga Arab dito. Sobrang mababait din sila. Pero syempre meron din dito yung mga talagang tarantado. So lahat naman ng lugar sa mundo may mga tarantado. So dito, palakasan na lang ng loob kung gusto mo maglakad ng mag-isa lang. So itong building na to, chapel din siya. Pero sarado. Ito. Sarado siya. Hindi ko alam kung anong chapel. Nakasulat lang the chapel. So yun. So medyo tahimik na dito sa pinaglalakaran ko. Hindi ko na naririnig yung mga tambol, yung mga kung ano. Ito naman, school. Founded pa nung 1963 pa yan, si school na to. So dito sa Israel, hindi lang mga Jewish ang mga makikita mo dito, kundi halo-halo din. May mga Russian, lahat. So syempre Pilipino, pinaka number 1 dito na maingay. Paano ko nasabing pinaka number 1 na maingay ang mga Pilipino? Dahil tayong mga Pilipino mahilig tayo sa mga party, sa mga video okay. Yan yung pinaka number 1. Pero okay lang yun dito sa Israel. Yeah. Yan. So, nakita na naman nila ako, yung mga bata. Tira ng YouTube. Sabi ko, oo. Yun, may sumisigaw na ng Mr. Beast. And so, baka naman, Mr. Beast. Baka naman, bus mo ako. And so, pwede maglakad dito. So, dito rin, masikip ang mga daanan nila, pero mapagbigay yung mga driver. So, medyo malalaki yung aso, iniiwasan ko. Takot ako sa aso. So first time ko lang talaga naman puntahan tong lugar na to. So yun, palakasan lang naman ng loob dito kung ikaw lang mag-isa. Huwag kang matatakot yan. Pag natatakot ka, mas na-attract mo yung mga masasamang tao dito. Gaya ng mga magnanakaw, mga hold-upper, yan. Pero syempre dito rin, meron din mga snatcher dito. Kaya pag may camera ka, kailangan pakiramdaman mo yung paligid mo. Pag sa tingin mo medyo hindi na okay, hanap ka ng lugar kung saan ka pwedeng umexit sa lugar na yun. Yun, so, nakita nyo, walang Shabbat dito. Dito sa Jaffa, walang Shabbat. So ayun, so may nakita ko dito. Mukha siyang parang piyesta. Para siyang piyesta. Siguro mga kainan yan. So maraming tao, papasukin ko yan. Ako lang mag-isa. So karamihan dito, yung mga nagbablog talaga dito, lagi silang may kasama. Sila yung mga mag-guide, sila yung lahat. Ako kasi, yung tipong ako lang mag-isa, bahala na kung saan ako makarating. Yan. Basta't may fix ko lang kung saan ako pwedeng matulog. Yan na yun. Okay, so hindi ko alam
Parang kasal ata to. Parang kasal ata tong napuntahan ko. May mga photographer, tas may mga nakagaw. So bahala na. Basta ako maglalakad ako dito. Ganito tayo, Pilipino tayo. Kailangan natin makiusyoso. So medyo maingay na dito yung tugtugin nila. Woo! Masakit sa tenga. So pwede naman tong Jaffa. Kahit na ako lang mag-isang umikot-ikot dito, na enjoy ko naman. Dahil first time ko lang naman mapuntahan yung mga lugar na to. So kapag first time mo lang mapuntahan yung lugar, nakaka-enjoy talaga naman. Pero pag siguro mga third time, fourth time, wala na, sawa ka na. Wala nang enjoyment doon. So now is dito na ako sa may lalabas ako ulit sa kabila. Saan na ba to? Saan ba ako? Ayun. So may dito rin meron parang kasalan. So dun yun sa dulo. So ang daming tao. Di ko alam kung pwede makipag-usyoso dyan. Pero hindi na. Huwag na ako makipag-usyoso dyan. Pupunta na ako bibili ng pagkain. So hindi pa naman ako nagugutom dahil lang nabusog ako dun sa coffee at saka yung brownies. So napakasarap talaga yun. The best yun. So dito ang sarap maglakad sa mga ganito. Akala mo tunnel lang siya. Dito ito na yung clock tower ng Jaffa. So tinayo to ng Ottoman Empire, mga nasa 15th, 16th century. Yan. So matagal na yan. So ngayon pupunta ako sa kabila and bibili ako ng pagkain ko. Siguro mga mag chicken na lang ako. Wala bang ano dito? So walang stoplight. Pag walang mga stoplight dito, basta dire-diretso mo lang ang paglakad mo sa may sa may pedestrian lane. Titigil at titigil sila. Mix meal. For here, Take away. 65. 65. And you have cola zero here? Yes. And one cola zero. And so ito na yung nabili ko. Dito sa Israel, pag naririnig nyo akong sinasabi kong take away, huwag nyo akong pagtatawanan. Dahil dito sa Israel, hindi nila sinasabi ang take out. Tayo sa Pilipinas, take out. Sa kanila dito is take away. Tapos kung dine in naman, hindi nila sasabihin sa yung dine in. Hindi, ang sasabihin nila, eat here. Ganoon sila dito sa Israel. So, kaya pag dyan sa Pilipinas, huwag kayong maniwala na dapat kailangan perfecto ang English mo. Pagdating mo naman sa ibang bansa, hindi perfecto ang English. English is only a language. Hindi siya basehan ng katalinuhan. 'Yun ang ibig sabihin ng salitang English. Pero diyan sa Pilipinas kasi ginagawa nilang basehan ng katalinuhan. Pag magaling ka na mag-English, ibig sabihin matalino ka na. 'Yan ang tingin ng mga tao. So dito muna ako sa balcony kakain ng American na chicken ko. So wala akong kanin pero okay lang. Masarap siya. Hindi naman siya yung ganun ka-spicy. So habang kumakain ako, nakatingin lang ako dito sa may sunset. So ang ganda. Pakita ko sa inyo. Yun. So enjoyin ko muna ang pagkain. Siguro kung medyo marami pang tao mamaya sa labas, lalabas muna ako, maglakad-lakad ako dun sa tabing dagat. Tamis, American chicken. Okay, so bago ko tapusin tong video na to, so shout out kay Sir
Ortiz Frame Shop 32. Yan idol, salamat sa laging pagsuporta. Mabuhay ka hanggat gusto mo. So pangalawang shoutout ko na to idol, para sa iyo. From Baguio City. Kain tayo. Mangan tayo idol.